kalakasan at kagapay ko. Ako'y namamangha sa kabutihan mo, walang hanggang papuri alay sa'yo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago, wala nang papantay sa pag-ibig mo, kilang katapatan mo ay pangahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo, Dakilang katapatan mo ay pangahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Kilang katapatan mo ay pangahawakan ko. Ika'y tapat sa pangako mo. Dakilang katapatan mo ay pangahawakan ko. Ika'y tapat. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago, wala nang papantay sa pag-ibig mo. Jesus ang pangako mo, ako'y di mag-isa, hindi pababayaan at iiwan kailanman. Tapat ang pangako mo at di ka nagbabago, wala nang papantay sa pag-ibig mo, Panginoon. Isang mapagpalang araw sa bawat isa po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating mga pasasalamat, papuri na iaalay po natin sa ating Panginoon? Ngayon pong buwan ng December ay sisimulan po natin ang isang series na may kinalaman po sa kung paano ho natin dadaigin, lulupigin sa tulong po ng ating Panginoon, the Prince of Peace, ang pagkatakot at pagkabalisa. Ang ating pong series for the month of December, pinamagatan po natin itong A December to Remember. At ang series po natin ay Fear Not. Do not fear, God is here. Sa Luke chapter 2, verse 10 to 11, ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. But the angel said to them, "Do not be afraid.
I bring you good news that will cause great joy for all people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Do not be afraid. Tayo po muna isaglit na mag-pray. Panginoon, sa loob po ng halos 11 buwan, sinamahan, ginabayan niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong salita, panalangin ng mga kapatiran, at higit sa lahat ng iyong probisyon at ng iyong kasaganaan. Tulungan niyo po kami na sa pagtatapos po ng taon na ito, sa nalalabing 1 buwan, ay maranasan po namin ang kapayapaan, maranasan po namin ang kasaganaan, maranasan po namin, Lord, ang pagpapala na nagmumula po sa inyo. Physically, emotionally, spiritually, mentally, financially. Lord, we pray na panatilihin niyo po sa aming puso ang isang pusong laging sumusunod, naglilingkod, at laging nagtitiwala sa inyo. Pawiin niyo po ang pagkatakot. Turn our worries into worship. Lord, we thank you because you are our Prince of Peace. Guide us, kahit po, Panginoon, sa aming pag-alala, sa aming groundbreaking, sa aming First Fruit Festival, sa aming mga sambang gabi at Christmas celebration, we pray that you will be honored, you will be glorified. And help us, Lord, na maparangalan kayo, maluwalhati kayo sa aming mga pagsamba, sa aming mga alay, sa aming mga pagsunod. Bless the study of your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Ang usaping takot ay isang bagay na hindi lamang po normal, kundi bahagi na po siguro sa ating mga buhay. Sino naman po sa atin kaya dito ang hindi po natatakot, no? Fear has a way of tying our stomachs up in the nuts. Parang tinatali po ang ating mga tiyan, no? Ang ating mga bituka. It paralyzes our thinking, it induces panic, fear, and its cousin worry can capture our hearts when we see ourselves caught in a vortex of disasters beyond our control. You see, ang dahilan kung bakit tayo natatakot, bakit tayo nababalisa, dahil may mga bagay sa buhay na hindi natin kontrolado. Nagre-react po ang ating katawan. Sabi nga po sa psychology, fight or flight. Lalabanan po ba natin ito? O tatakasan, tatakbo po tayo. Laging ganun po ang reaksyon ng ating isip, ng ating katawan. Fight or flight. And most of the times, umiiwas. Tayo po ay tumatakas sa mga hamon sa buhay dahil nga po hindi natin ito kontrolado. Fear can grip us, choke all faith out of our hearts. Fear also drives economic panic and depression. At ito nga po ang pinakabuod ng ating pag-uusapan sa araw na ito, ang Kapaskuhan. Sabi ng iba, masaya ang lahat sa araw ng Pasko. Sino nga po naman ang hindi masaya? Nandyan po ang Christmas light, Christmas carol, Christmas gift, Christmas foods, no? Pero sa kabila po ng kasiyahan na dala ng Kapaskuhan ito rin po ay may dalang pagkabalisa at pagkatakot. At ito po ang warning sa bawat isa po sa atin ngayong Pasko. Even during the most wonderful time of the year, yun po ang sabi. At tawag nila, hango po sa isang awitin, fear can find its way past the lights, past the trees and the presents, and land into our hearts and rob us of the joy of Christmas. Matatabunan, malalagpasan ang mga regalo, ilaw, tanglaw, Christmas tree ng Kapaskuhan dahil tiyak po na darating at magla-landfall ang pagkatakot at pagkabalisa sa ating mga puso sa gitna ng okasyon. Alam niyo po ba, did you know that one of the important message or topic and themes of Christmas is fear not, huwag matakot. Isa sa pinakamahalaga na tema ng unang Kapaskuhan at ang bawat Pasko sa Biblia ay huwag matakot, huwag mabalisa. Bakit po? Because as odd as it may seem, Christmas is considered to be the most stressful,
most depressing, most frustrating, fearful, worryful, and anxietyful season of the year. Totoo po ba ito? Kung paano ito po ay inaasahan natin na may dalang kasiyahan, hindi lang sa mga bata, kundi maging sa mga adult, nakakalungkot isipin na ito rin po ang pinaka-stressful, pinaka-depressing na bahagi ng taon sa ating mga buhay bilang mga tao. Kagaya po ng tinatawag nating Christmas rush. Nandyan po yung matinding traffic, may stress ka. Nandyan po yung tinatawag nating Christmas spirit, ang pagbibigayan. Paano kung hindi ka bibigyan ng inaasahan mo magbibigay? Malulungkot ka, madidisappoint ka ngayon during the time of the most happiest moment sana ng ating buhay. Yung tinatawag po natin Christmas expectation, may inaasahan sa'yo, regalo o kung ano paman. Paano kung hindi mo ito maibigay? Because sometimes, during the most happiest moment or season of the year, yun din po possibly yung pinaka-lowest moment of our year, of our life. Yung Christmas tradition, kailangan mong makauwi, pero paano kung hindi po umayon yung pagkakataon para ikay makauwi? Yung iba po ay nai-stranded. Did you know na may mga bagyo minsan na dumarating sa panahon po o buwan ng Disyembre, lalo na po sa panahon ng Kapaskuhan. Yung Christmas high, na kung paano ito po papalapit na, ikaw ay nai-excite, ikaw ay parang nasa high moment, high spirit, pero pagkatapos po, pagdating po ng December 25, pagdating mismo ng alas 12, parang ikaw ay pagod na pagod, kakaluto, kakahugas, kakapakain, at ikaw po ay biglang nagkakaroon ng down moment sa buhay mo. Ito rin po yung panahon na kung saan masakit yung mga pain na nararanasan natin. Pag kayo po ay nagkahiwalay na mag-boyfriend or girlfriend, nagkatampuhang magkakamag-anak, nagkatampuhang mag-asawa, yung mga awitin ng Pasko ang nagpapalungkot. Di po ba may mga kantang, sana ngayong Pasko ay, ano po ba ibig sabihin po Pasko na, sinta ko, bakit wala ka pa? So ito yung mga time na kung saan mas malungkot yung mga tao, na-highlight, na-amplify, napapalawak, napapabigat ang emosyon na dating mabigat na dahil po sa hinihingi ng okasyon. Dapat may kasama ka, dapat masaya ka, dapat marami kang pera. Pero hindi po ganun ang realidad ng buhay. Madalas po ay taliwas o kabaliktaran sa ating mga nararanasan. Christmas gifts, may mga exchange gift, magugulat ka, mapoprostrate ka dahil naglaan ka ng effort pero ang binigay sa'yo hindi mo gusto. Hindi mo inaasahan na yun yung ipagkakaloob o di kaya wala talagang binigay. And then you're also praying for Christmas miracles but sometimes nadidelay, naantala o di kaya hindi po talaga tumarating. Alam niyo po ba, ang realidad, yung iba po mas prepared po nila na pumunta o umuwi sa kanilang tahanan, sa kanilang bahay sa panahon po ng Easter season o di kaya sa ibang okasyon. Meron pa akong narinig na isang pamilya, mas pinipili daw po nilang umuwi ng Biyernes Santo, Sabado de Gloria, ito po yung mga taga-ibang bansa, kesa po sa Pasko dahil napaka-stressful na po, nag-aaway-away, nagkakagulo. At maraming inaasahan sa kanila, samantalang hindi naman nila maipaliwanag na walang-wala rin po sila. Christmas exempts our achievement because of comparison. Pag tumingin ka sa kabila, makikita mo para mas maganda, mas maraki, mas madami pa rin sila kesa sa akin. Kaya, nalulungkot po tayo because yung achievements na meron po tayo, lumiliit pag kinukumpara natin to sa iba during the time of Christmas. Christmas also exaggerate our weakness and shortcomings because of our culture. Yun nga po yung mga awitin, yung mga inaasahan. Oh, magpapasko na. Sabihin ng iba, wala ka pa rin bang boyfriend o girlfriend? Wala ka pa rin bang ganito o ganyan? Ano ang wish list mo ngayong Pasko? Sasabihin po ng iba. So, it exaggerate our weakness and shortcomings. And then, it also expose our pain and suffering because of our community. Yung sakit, yung hirap, mas na-highlight sa panahon ng Kapaskuhan. Sige nga po, mag-comment nga po kayo kung ito po'y totoo. Ano po ang mga relate stories nyo po during the time of Christmas na kung saan yung sakit o pait, mas pinasasakit pa, mas pinapapait pa ng Kapaskuhan. The very gifts that you have
can give you grief this Christmas. In other words, pag hindi tayo ready, pag hindi handang ating mga puso, pag mali ang ating tinitingnan, kung mali ho ang ating isipan, yung mismong mga regalo na natanggap natin sa ating Panginoon, material man, physical, spiritual, emotional, ay mismong mga regalo na makakapanakit sa atin, makakapagpalungkot sa atin, if you know what I mean. Well, in the first Christmas story, again and again, we could hear the phrase, "Fear not." That's the good news. Sa unang Kapaskuhan, ilang beses pong binanggit at dinala ang mensaheng ito ng mga anghel. Notice, mga messengers ng ating Panginoon, mga anghel, sa iba't ibang uri ng tao, iba't ibang grupo ng tao. At ang mensahe po nila ay, "Fear not." Kay Mary, sa Luke chapter 1, verse 30, ang mensaheng dala ng anghel ay, "Huwag matakot." Kay Jose, ganun din, "Huwag matakot." Kay Zechariah na isang temple priest, ang pangakong dala rin po ng anghel ay, "Huwag matakot." At ganun din po sa mga aba at mahihirap na mga pastol o shepherds, "Huwag matakot." Nakaka-relate po ba tayo? Meron po bang pagkatakot sa buhay po natin ngayon? Meron po bang kabalisahan na hindi po maunawaan dahil paparating at papalapit na po ang Kapaskuhan? Meron po bang pangamba? Meron po bang uneasiness? Meron po bang fear or worry that you can't explain at alam mo sa puso mo dahil po ito sa paparating na pinakamahalaga, pinakamaganda at pinakamasayang okasyon kuno ng taon? Ano man po iyon, ano man po ang nararamdaman ng bawat isa po sa atin ngayon, the message of Christmas to all these kind of people, to the different kinds of people na binanggit ko, kay Mary, kay Joseph, kay Zechariah, sa mga shepherds, is the same message that God will bring for you and me. Fear not. Huwag kang matakot. Huwag kang mabalisa. Huwag kang kabahan. Huwag kang mapangunahan at mapagharian ng pagkatakot. Marami po ang mga takot na nabuo sa unang Kapaskuhan. At nakakatuwang isipin na ang daladalang mensahe na para bagang at tila bagang alam na ng Diyos kung ano po ang nararamdaman, ano po ang pinagdadaanan ng mga tao during the first Christmas, ay ang huwag matakot. Dahil naiintindihan po tayo ng ating Panginoon. Kung ito po ang dala ng mga anghel, ramdam na ramdam siguro po ng ating Panginoon na ang mga pastol, si Maria, si Jose, si Zechariah, ay balot na balot ng pagkatakot at pagkabalisa. At ang interesting po sa kwento ng unang Kapaskuhan ay hindi po tumigil ang mga anghel sa pagsasabi sa iba't ibang uri ng mga tao na huwag matakot. Nagbigay po sila ng isang bagay na pamalit sa pagkatakot. At yun po ay walang iba kundi ang mabuting balita na merong isang Mesiyas, merong isang Diyos na isinilang, at ang pangalan niya ay si Jesus, at ang kanyang kapanganakan ay nagdadala ng kagalakan sa gitna ng kaguluhan at pagkatakot ng sanlibutan. Ito po ang mensahe ng unang Kapaskuhan. Hindi ko po alam kung paano nila dinala ito dahil sa apat na uri ng tao, iba't iba po ang pagkakabalita ng mga anghel. Pero anuman po ang kapahayagan at kaparaanan ng pagkakabalita na ito po ay isang mabuting balita sa bawat isa po sa atin. Na kung anuman po ang pinagdadaanan mo ngayon, uniquely and in a very promising way, dadalhin po ng mga anghel sa utos ng ating Panginoon ang mensahe sa iyong sambahayan, sa iyong opisina, sa iyong pinagtatrabahuan, sa iyong pag-aaral, sa iyong mga pangarap, at sa inyong personal na buhay, ang mensaheng, "Anak, huwag kang matakot. Fear not." Bakit po? Because God is here. Naririto ko, anak. Ang iyong Panginoon, sumasama sa iyo, sasamahan ka, at hindi ka dapat matakot. Emmanuel, God
with us. I think the encouragement to fear not has nothing to do with the present circumstances of those receiving the message. Instead, has everything to do with the promise and the power of God's presence with them and for them. Dahil po sa dalang presensya, sa kapangyarihan po ng pagsama ng Diyos sa kanila, ay napaparam at napapawi ang pagkatakot. Telling someone to not be afraid is only a word if we can replace the fear with something favorable. Sa totoo po yun, no, wala ho tayong kakayahan ni karapatan na magsabi po sa tao, huwag kang matakot, because sometimes we can invalidate that kind of emotion. Talaga namang merong dahilan ng pagkatakot. Lalo na kung wala naman tayong kakayahan para palitan at ibsan ang nararamdaman po nilang emosyon ng pagkatakot. Tanging ang Diyos lamang po ang may kakayahan na magsabi po sa atin, huwag kang matakot sapagkat meron akong mas maganda at mas maigi na pamalit sa nararamdaman mo. Ang mabuting balita na ako, na iyong Panginoon, ay pumarito sa sanlibutan at hindi lang ako pumarito, ako'y sumasama sa inyo at sasamahan ko kayo, hindi kayo dapat mabalisa, hindi kayo dapat matakot. Sa darating na Pasko, yung mga nag-iisa, yung mga malulungkot, yun pong mga naghahanap ng makakasama, yun pong mga nakakaramdam po ng mga abandonment. Siguro po, physical abandonment, emotional abandonment. Naririto po ang ating Panginoon at ang mensahe niya, anak, hindi ka kailanman nag-iisa dahil kasama mo ako. Do not fear because I am here. Jesus is telling us right now. Christmas reminds us that we have been provided with a solid foundation for faith through the baby in the manger, none other than Jesus. Ito ho ang pinakamatibay, pinakamalakas na pundasyon na pwede po nating sandalan at apakan sa kahit anumang pong pressure o dala ng stress, dala ng panic, sa ekonomiya, sa rush ng Pasko, ang katotohanan po na sumasa atin si Jesus. Hindi lamang po siya sumasa atin sa kaisipan, kundi sa ating puso, siya po'y naghahari bilang ating Panginoon, tagapagligtas sa ating mga buhay. Jesus has given and He has been born for us to not just accept and understand our fears, but to remove and replace them with much greater faith. Papalitan ng Panginoon. Lalagyan ng Diyos ng mas matibay na pananampalataya at mas matibay na pagkaunawa na ang Pasko, ang katiyakan ng Pasko, ang kapayapaan ng Pasko ay wala ho sa relationship, wala ho sa regalo, wala ho sa bonuses, bagamat lahat pong iyon ay kailangan at mahalaga po sa ating buhay, kundi sa katotohanan na kasama natin ang Panginoon, Emmanuel, He is with us, He is for us. At kung ang Diyos ay para sa atin, sino po ang laban sa atin? We are reminded that through life, or that though life may be difficult and uncertain, God is with us. He is our Emmanuel. We can trust that even when it seems God is silent, He hears us and helps us on the way. Wala hong humingi, wala hong nanalangin, wala hong nagpray na, Lord, dumating ka nawa sa panahong ito, no? Alam ng Diyos ang panahon ng kanyang pagdating. Sabi nga po sa Galatians, in the fullness of time, sa tamang panahon na hinihingi ng pagkakataon, sa tamang panahon na magulo at puno ng kabalisahan ang mga tao, sa unang Kapaskuhan, dumating si Jesus. At ito rin po ang mensahe sa paparating na Pasko sa iyong buhay, sa iyong tahanan at sa iyong puso. Ako'y darating, ako'y kasama mo, ako'y para sa iyo, at ako'y kakampi mo, anak, sa araw ng Pasko. Ano man ang iyong hangarin at mithiin para sa buhay mo, para sa pamilya mo, ano man ang iyong hangarin at mithiin para sa akin, para makasunod ka, hindi ka dapat matakot, anak, sapagkat tutulungan kita, gagabayan kita, papatnubayan kita, at ako ang magiging sanggalang mo, ako ang iyong magiging refuge, ako ang magiging provider, ako ang magiging healer para sa buhay mo, para magawa mo iyon. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. We can trust that even when it seems God is silent, ang Diyos ay nakikinig at tutulong po ng agaran at
biglaan sa ating mga buhay. We can take comfort that God has a plan and a purpose for our lives, even in our struggles. Dumaan man tayo sa matinding pagsubok ngayong Kapaskuhan, makatitiyak po tayo, lahat pong iyon ay pinahintulutan ng Diyos at lahat pong iyon ay lilipas din. At ito po ay malalagpasan natin sa tulong at sa biyaya ng ating Panginoon na nasa ating buhay. We can know with certainty that God's favor is available to us through faith in His Son. Huwag mong payagan na ang Pasko na darating ay magiging ordinaryo lang, magiging simple lang. Huwag mong payagan, huwag mong tanggapin na ang Pasko ay magiging malungkot para sa iyo sapagkat ang mensahe ng unang Kapaskuhan, as long as you believe that God is here and God is with you, kailanman magiging extraordinary ang iyong Kapaskuhan sa tulong at presensya ng ating Panginoon. Let's claim it, mga kapatid. We can know all of this. How do we know this, Pastor? Because we've been provided good news of great joy for all people. That Christ has come for commoners and kings alike. Let us put our faith in Him and heed the angelic encouragement saying, "Fear not." Mag-focus po tayo sa mabuting balita. Huwag po tayo mag-focus sa iba't ibang uri ng kwento, dala, ng pressures ng iba. Ikukumpara natin ang ating mga sarili sa kwento nila. Mag-focus po tayo sa balita na dala ng mga anghel galing sa ating Diyos. Huwag kayong matakot. Dalhin po natin ang balitang ito. At ito po ang ating papasukin at paghariin sa ating tahanan, sa ating mga buhay. At tiyak ko po na magiging extraordinary ang ating Kapaskuhan. Hindi ka dapat matakot. Ang ating mga pagsunod, paglilingkod sa ating Diyos, ang ating mga pagkakaloob, hindi dapat maging dahilan ng pagkatakot. Do not fear because God is here with you. Sasamahan po tayo ng ating Diyos. Isa pong talata sa Biblia na nagbibigay paalala na hindi tayo dapat matakot, ang Psalms 27 verses 1, 2, and 5. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, and of whom shall I be afraid? In the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. Papahintulutan ng Diyos ang mga kapighatian, kalungkutan, dahil it is through those moments na mararamdaman at mararanasan mo ang pagsama, ang conquering power ng ating Panginoon na magpapaalala sa iyo, anak, see, I can do all those things because I am great, I am powerful, and I am for you, I am with you all the time. Ito po ang series na abangan natin ngayong buwan ng December. Kaya nga po, isang Disyembre na hindi makakalimutan, a December to remember. Sa nalalabing nag-iisang buwan ng taon, manampalataya po tayo, umasa po tayo na may gagawing kamanghamangham ang Diyos sa ating buhay, sa ating family, sa ating fitness, sa ating future, even sa ating finances. Fear not. Do not fear because God is here sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Now, why we do not need to be afraid? Bakit daw po hindi tayo dapat matakot? When we feel alone and forsaken, we need to remember the message of Christmas, that a Savior has been born to us. And they will call Him Emmanuel, which means God with us. And because of Jesus, God is approachable and very near, even holding our hands this Christmas. Dahil po sa mensaheng ito, babalik po tayo sa katotohanan ng mensaheng ito. Hindi ho tayo magfo-focus sa ibang tradisyon at ibang mensahe ng Kapaskuhan kung saan inililihis po tayo sa unang mensahe. Ang unang mensahe ng Kapaskuhan at ang pinakamahalagang mensahe ng Kapaskuhan, ipinadala ng Diyos Ama, ang Diyos Anak para sa atin. At ang mensahe pong ito, inilalapit ng Diyos sa Kanyang sarili para ipadama at iparamdam sa atin na hindi ko lang kayo ililigtas. Gusto kong alisin at tanggalin ang pagkatakot sa inyong buhay. Gusto kong ipadama sa inyo, nandito ako, anak. Huwag kayong matakot. Kasama nyo ako. Kuminsan po kaya tayo natatakot, no, dahil nakatingin po tayo sa mga maling mensahe ng Kapaskuhan.
sa kasuotan, sa karangyaan, sa kakamitan, sa regalo, sa pinansyal. Of course, kailangan po natin ng mga yon. Pero ang totoong mensahe na magpapakalma sa ating mga buhay, na dapat nating balik-balikan, ay ipinadala ng Panginoon ang pinakamatinding fear reliever, stress reliever, worry reliever na kailangan natin ngayong Pasko. Ang regalo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Isaiah 41 verse 10, pag-aaralan din po natin to sa buong buwan. Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Grabe po, napakaraming pangako naman po yan, no? Huwag matakot. Bakit daw po? Dahil kasama niyo ako. Huwag kayo ma-discourage dahil ako ang iyong Diyos. Palalakasin ko kayo, tutulungan ko kayo, at hahawakan ko kayo sa aking makapangyarihang right hand. Naroroon po ang pangako ng ating Panginoon. Napakarami na po ang ginawa ng Diyos para i-assure po tayo na hindi talaga tayo pababayaan ng ating Panginoon. When we encounter the unknown, the future, let us remember, it is never unknown to God. Kung ikaw'y natatakot, nababalisa kung ano ang dala ng Disyembre ngayon para sa iyo. Mahal na ang bilihin hanggang saan magkakasya ang aking pera, ang aking bonus, kung meron man. Ano po ang dala ng paparating na taon? Lagi mong tatandaan, hindi po ito unknown sa ating Diyos. Ito ho, nagbibigay ng kaba sa atin. Paano kung hindi na niya ako kakausapin? Paano kung hindi na niya ako babalikan? Paano kung hindi na niya ako ilalagay pa sa posisyon ng pinagtatrabahuan ko? Huwag kang matakot dahil ang mga bagay na kinakatakutan mo, hindi po nagpapabigla at hindi po nagdadala ng katatakutan. Sa ating Diyos, siya pa rin ay nakaupo sa kanyang makapangyarihang trono na isang paalala, God is in control. God is sovereign. And if you trust in a sovereign God, He will hold your life. He will hold your future. He will hold your family. Ang ibig sabihin, mga kapatid, the future has its uncertainties. But we enter in it every day. We are confident in the sovereignty and sufficiency of our God. Tayo po dapat ay kumpiyansa na ang Diyos ay sovereign, in control, at ang Diyos ay laging sapat sa ating mga buhay. Therefore, mga kapatid, ang paalala po na personal sa iyo at sa akin, sa ating series para sa buwan ng Disyembre ay, our security is not in knowing where we are. Nasaan na ba tayo? Ano na po ba ang posisyon natin o kalagayan natin sa pinansyal, economical? It is never in where we are but who we are with. Sino po ang sumasama sa atin? We are with God who loves us and always wants the best for us. He has promised to never leave us nor forsake us. Ang assurance o katiyakan natin, ang seguridad po natin, ay hindi kung nasaan na tayo, kundi sino po ang sumasama sa atin. Sino po ang kasama natin. Sino po ang Diyos na sumasama sa atin. So do not fear because God is here. 1 Corinthians chapter 1 verse 9 says, God is faithful, He is reliable, He is trustworthy, and therefore ever true to His promise, and He can be dependent on. Kapatid, saan ka nagtitiwala? Ako at aking pamilya ay laging nagtitiwala at magtitiwala lagi sa ating Panginoong Hesus. Ibaling natin ang ating tiwala sa Diyos ng Kapaskuhan at hindi po sa Pasko o okasyon ng Pasko. When we face something bigger than us, let us remember that God is bigger than the thing that threatens us. What threatens you the most this Christmas? Ano po bang malaking hamon na nagdadala o nagbibigay sa iyo ng kabalisahan? Lagi mong tatandaan, mas malaki ang Diyos na pinananampalatayahan po natin. For every day of the year, did you know that there is fear not promises for you and me in the Bible? Do you have one for today? Meron ka bang bit-bit na dala-dala ngayon? Write it out in your heart and say it often because it will bring you comfort and peace sa iyong buhay. Isulat mo po yan every day. There are 365 days in the year, but there are more than 365 promises in the Bible. There are more than 365 fear not promises or command in the Bible sufficient enough para malagpasan mo ang bawat takot sa bawat araw sa iyong buhay. Alam niyo ang magandang panalangin ngayong Pasko? Father, thank you
that because you are with us and Jesus lives within us, we have peace and have nothing to fear. Buksan mo ang iyong Biblia, pagbulay-bulayan mo ang mga pangako ng Panginoon. Basahin mo ang kwento ng unang Kapaskuhan at ma-amaze po tayo kung paanong pinatigil ng Diyos ang pagkatakot at kung paanong tumitigil at umaalis ang pagkakatakot every time na dumarating ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. So in application, how to have a memorable December? How do we have a December to remember? Number 1, fear not, only believe. Magtiwala ka lang. Fear not, only believe. Magtiwala ka sa Diyos. Panatilihin mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, fear not, only obey. Huwag kang matakot na sumunod sa Panginoon. Sa ating pagsunod sa church na to, bago matapos, you know what, it's amazing no, na sa dala ng katatakutan at pagkabalisahan ng okasyong Pasko sa nalalabing buwan ng taon, it is very amazing no, hindi niyo po ba napansin na may gagawin tayong kakaiba na pagsunod? Lalabanan natin ang dala ng pagkatakot ng Kapaskuhan, dala ng pagkatakot ng okasyon, sa pamamagitan ng isang matinding pagsunod ang ating first fruit offering. Why? Because gusto po nating bigyan ng mensahe ang takot sa ating mga buhay. Ako'y magtitiwala sa Diyos. Ako'y susunod sa Panginoon sapagkat takot hindi ka totoo sa buhay ko. Mas totoo ang pangako ng Panginoon sa buhay at sa pamilya ko. Kaya alam ko, mapupulfill po natin ang ating mga pangako sa Diyos. Bakit? Papawiin ng Diyos ang pagkatakot kung tayo po'y magtitiwala at susunod sa Kanya. At pangatlo, paano natin ito magagawa? Fear not, only be brave. Maging matapang po tayo sa pamamagitan po ng paghakbang ng pananampalataya. Why? Because Christmas is about a Savior. It's never about the things. It's never about the material gifts that we will receive. It's all about offering something for a Savior. At sa ating pag-aalay ng ating buhay, ng resources na inilaan, itinabi po natin para sa Kanya. Papawiin ng Diyos ang ating mga pagkatakot. The real Christmas message is this: God has sent a Savior for you to save you from your sins and to help you in this life, to lift your burden and ease your fears. Tutulungan tayo ng Diyos. Ang pagdating ng Panginoon sa unang Kapaskuhan, hindi lang para iligtas tayo, kundi para tulungan tayo sa mga hamon sa buhay na ito. The Lord will help me. The Lord will lift me up. Lift me and lift my burdens to ease my fear. That's our Savior. That's our Jesus Christ. He is our God Himself. The world is gripped with fear, but fear has been broken in those of us who believe the angel's word, fear not, for a Savior is born to you, Christ is the Lord. Ano-ano po ang mga hindi natin dapat katakutan? Fear not of condemnation. Huwag mong katakutan ang sasabihin ng iba, ang husga ng iba, ang kritiko ng iba. Huwag nating katatakutan yon ngayong Pasko. Fear not of the impossible. Lord, paano kung hindi mangyayari ito? Mangyayari po yan. You will see miracle in December 8. Sino dito naniniwala? May miracle na mangyayari bago pa dumating ang December 8. Sa December 7. Sa buong Disyembre para sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Fear not of the unanswered prayers. Huwag kang matakot. Dahil kagaya po ni Zechariah, tutugunin ng Diyos tiyak ang pangako niya para sa buhay mo. Sino dito naniniwala? Maraming mga prayers ang sasagutin ng Panginoon ngayong Kapaskuhan. And fear not of the unknown future. Sa pagpapalit ng panahon, from December 2024 to 2025, kasama mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. He will do the impossible through us. In all of these things, whatever we're facing, we are more than conquerors through Him who love us. Gagawin niya yung imposible para sa ating mga buhay. Romans 8:37-38, I am sure that neither death nor life, angels nor rulers, nor things present nor things to come, nothing in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. You know, each time the angels said, fear not, they pointed each one and us to God who came near and who still comes near to us in our time of fear. Laging pinapaalala ng mga anghel noong unang Kapaskuhan, huwag kang matakot. Bakit? Dahil may Diyos na dumating. Meron na kayong kasama. Sasamahan na kayo. Nilapit na ng Diyos sa kanyang sarili sa atin. Naghahari na siya sa iyong mga puso. Hindi na kayo dapat natatakot. Yun po ang mensahe ng anghel
ng mga anghel, itinuturo po na ang source ng kapayapaan at kagalakan natin ay ang Diyos na sumasa atin lagi. The message of fear not does not come at Christmas, but at the Christ of Christmas, who is Jesus, coming to take away our fears and fill our hearts with His peace, His hope, His love, and His joy. It's never about the Christmas celebration. It's the Christ of Christmas. The Christ of Christmas can give you peace, can give you joy, can give you hope. My question po sa pagtatapos, do you know this Christ of Christmas? Kilala mo pa ba itong si Jesus ng Kapaskuhan? You can, if you can trust Him only as your Savior in your life. You know, may kasabihan, no Jesus, no peace. But no Jesus, no peace. Pag wala kang Panginoon sa buhay mo, hindi mo masasumpungan at matatagpuan ang kapayapaan. Pero pag nakilala mo ang Diyos na ito, masusumpungan mo ang kapayapaan sa iyong buhay. Mga kapatid, sa Christian Fellowship Baliwag, may you know the Prince of Peace this Christmas, and may you feel and hear Him say and whisper into your ears, fear not. Do not fear, for I am here with you. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magpatuloy po tayo sa ating pong pagsunod sa Diyos. Ipunin po natin ang ating first fruit. Ibigay po natin ang pinakamainam. Sa mensaheng ating narinig ngayong araw na ito, do not withhold. Do not let fear master or rule over you. Trust God. Fear not. Obey the Lord. Trust the Lord and be brave. Why? Because He can do wonders sa buhay po ninyo. Magkita-kita po tayo lagi sa mga life groups po natin, sa ating Saturday preparation, at sa ating 2 services every Sunday. Ipag-anyaya po natin to, suportahan, daluhan po natin, dalhin po natin ang ating mga balisa at takot na mga mahal sa buhay upang maibsan at mapawi ang kanilang mga worries at fear. Ipakilala natin sila sa Kristo ng Kapaskuhan, si Jesus, upang maghari ang Panginoon sa kanilang mga puso't buhay. Let's get excited sa ating groundbreaking, sa ating first fruit offering, and may the Lord be honored sa buhay po natin. Tandaan mo, papawiin ng Diyos ang iyong pagkatakot. Papalitan niya ito ng pagpapala at ng kanyang presensya sa ating mga buhay. God bless you, mga kapatid.